Big shout out sa mga kababayan ko dito sa Poland. At big shout out din sa mga buong Filipino community sa buong mundo. So mataas pa rin ang bilang ng mga nagra-run away dito sa Poland dahil nga sa mga sitwasyon na nararanasan nila sa agency, mga kababayan. So nadidismaya yung iba kasi nga unang-una yung agency, maraming promises na hindi naman natutupad. Pangalawa, yung mga agent nila ay alam niyo yun, marami ring mga promises na hindi natutupad, kaya't marami pa rin hanggang sa ngayon ang mga nagra-run away or umaalis ng agency, lumilipat ng ibang agency dito sa Poland, or yung iba ay pumupunta ng ibang part ng Europe. So hindi yan may iwasan, mga kababayan, dahil sa dismaya ng ating mga kapwa Pilipino sa mga nararanasan nila sa agency, Kaya't magpatuloy lang sana yung iba na nakakapanood nito dahil hindi naman ganoon kadali talaga ang magiging experience ninyo sa agency, mga kababayan. Kasi isa rin ako sa mga nagtrabaho sa agency for almost 2 years, So hindi rin naman naging madali yung naging sitwasyon ng pakikisalamuha ko at trabaho ko sa mga Pilipino dun sa agency na pinagtrabahuhan ko dati, kasi nga may mga alam niyo yun, may mga kickback, may mga anomalyang ginagawa yung may-ari, may mga dismaya kayong may experience, di ba? At ang masakit doon, yung ibang mga kababayan natin ay parang wala lang sa kanila na yun, parang wala na silang pakailam, mag-immune na sila sa ganong kalakaran. So dumating din sa points na naranasan ko yung ganun, parang wala na rin akong pakailam. Pero nung nakahanap ako ng direct ay ayun, umalis ako dun sa agency. Kumbaga nagkaroon ng pagkakataon na maging isang direct na empleyado dun sa hotel kong pinagtatrabahuhan. Pero ang kagandahan din naman ay binigay din ako ng agency, kasi kung hindi naman talaga siya nag-agree na bibilhin ako nung hotel na pinagtatrabahuhan ko ngayon, so mas mahihirapan din ako, mga kababayan. So napakaraming dismaya kayong maririnig dito sa Poland, or marami kayong madidinig na mga nag-run away dito sa Poland dahil nga sa dismaya yan, mga kababayan. So napakaraming dahilan, hindi lang naman yan dahilan ng alam niyo yun, ng mababa lang ang sahod sa Poland. Dahilan din yan ng mga dismaya, mga promises ng agency or ng agent sa kanilang mga tao, So yan yung mga dahilan, kaya't marami pa rin kayong naririnig dito sa Poland na mga nagra-run away. Lumilipat siyempre ng magagandang bansa katulad ng Italy, Germany, France, Spain, at marami pang iba, mga kababayan. Kumbaga pagsubok yan sa mga OFW dito sa Poland, mga kababayan. Kaya't kung nadidinig niyo yan kung bakit maraming nagra-run away sa Poland, dahilan ay nadidismaya sila sa mga agency nila, mga kababayan. So kaya't huwag kayong mag-alala kung bakit sila nagra-run away, especially yung mga kababayan ko na paparating pa lang dito sa Europe, yung mga nangangarap pa lang magtrabaho dito. Kasi hindi naman talaga ganon kadali yung mga sitwasyon na may experience ninyo, Kasi ayoko kayong sabihan na maganda, madali. Lahat ay dadaan talaga kayo sa yung mahirap na sitwasyon, kasi nga iba yung culture dito, mga kababayan.
iba rin yung language dito, iba rin yung pakikisama nila sa tao. Hindi naman ganoon ka sama ang mga ugali, pero iba pa rin sa mga Pilipino. Kumbaga malaki yung adjustment ninyong gagawin para tumagal kayo dito sa Europe, mga kababayan. So ilan lang yan sa mga dapat nyong tandaan bilang isang OFW or bilang isang kabayan. So ito ay base sa aking mga experience, yung mga binabahagi ko sa inyo, at bahagi na rin ito ng mga pagtanong-tanong ko sa mga kababayan natin na palipat-lipat. Kasi syempre concern ako kung bakit sila palipat-lipat ng agency. Syempre tatanungin ko yan kapag nakita ko kung saan sila galing na agency before, kung saan sila nag-start. So ganun lang naman yung pagtanong-tanong ko. Then kapag maganda yung tanungan, maganda yung kwentuhan, tinatanong ko talaga sila yung sitwasyon na bakit ka umalis sa agency na yon. So then kapag maganda yung sagot, ay kakausapin ko kung bakit, yung mga dahilan, mababa ba yung yung bigayan, mababa yung pasahod, kung ano-ano pa. So base sa mga tanong-tanong ko, mga kababayan, ang dahilan talaga yung pagkadismaya nila sa agency. So wala nang iba. Syempre yung pagkadismaya, unang-una, walang insurance. So hindi nasusunod yung tamang oras ng pagpasok nila. Kumbaga yung day off nila ay isang beses lang minsan sa isang linggo. Minsan ang pasok nila 10 hours or 12 hours. Syempre yung mga kababayan natin ay may mga sariling pamilya sa Pilipinas. Kumbaga yung iba ang dinadaing wala na silang time para sa pamilya nila sa Pilipinas. Kaya yung iba talaga kapag nakahanap ng magandang opportunity ay hahanap at hahanap yan, mga kababayan. Kaya ikaw, kung nakarating ka dito sa Poland, so kinakailangan mong pagtibayan or lagpasan yung pagsubok na ganyan. Kung makakatias ka katulad ko, tinapos ko yung kontrata ko na 2 years dun sa agency ko, then nung nagkaroon ng opportunity, syempre ginrab ko yung opportunity dahil yun lang yung chance na magkakaroon ako ng magandang day off at kung ano-ano pa, mga kababayan. So sa ngayon ay medyo okay na nga yung sitwasyon ko. So hindi pa naman 100% na masasabi ko sa inyo na okay. Syempre iba pa rin yung nasa sariling bansa tayo kasi nakakapahinga tayo ng ayos. But kung irarang ko is siguro out of 10 ay nasa 8 or 9 na ako, mga kababayan. So yung 1% syempre yung homesick ko sa Pilipinas at yung pagkamiss ko sa ating culture, mga kababayan. Pero nagagamit ko naman yung benefits na meron ako, yung binigay sa akin ng kumpanya. Syempre yung holiday, syempre nagagamit ko din yan, mga kababayan. At marami pang iba. So hindi lang naman yan yung mga tinitingnan ko kaya nagtatagal ako dito sa Poland. Ang isa pa ang mga tinitingnan ko kaya ako nagtatagal dito ay yung mga opportunity pa. Syempre nagbabakasakali ako maging isang residente dito sa Poland, mga kababayan. Kaya patuloy pa rin ako na sapalaran dito sa Poland. So hopefully ay nasagot ko yung katanungan ng ating kababayan. Kasi nangangamba siguro siya kung bakit marami pa ring nag-run away dito sa Poland kahit na napakaganda naman ng bansang Poland. Kung makikita nyo naman, di ba, yung formation ng building, pantay-pantay, malinis. So nandito lang naman ako sa daanan, mga kababayan. So magpapatuloy ako. Siyempre, papakita ko to sa inyo for the future. At marami pa akong kailangan ipakita sa inyo dito kapag may time, mga kababayan. So hindi ko kayang ipakita lahat dahil
isa rin akong OFW dito at nakikipagsapalaran sa bawat araw ng aking stay dito sa Poland. So ito ay isa sa pinakang traction din dito sa Gdańsk mga kababayan. Kaya sana may magpatuloy kayo, huwag kayong mag-doubt kung marami kayong nadidinig na nag-run away ng mga Pilipino dito sa Poland. Kasi hindi naman talaga madali yung nagiging experience ng iba. Hindi naman kasi natin pwedeng ikumpara or ikumpara yung sarili ko doon sa iba dahil iba-iba talaga yung ano ba yung magandang words dyan. Iba-iba talaga yung patutunguhan natin kapag nandito na tayo sa Poland. Kasi minsan, hindi tayo mag-i-improve kung hindi tayo aalis ng agency. Ano? So, yan lang naman yung maganda sigurong words para doon. Kasi kung magsasama-sama tayo sa isang agency, pero walang improvement, so paano natin masasabi na nag-i-improve yung isang tao, 'di ba? Kung sama-sama tayo for 3 years, for 5 years sa isang lugar. So yan lang naman yung mga dapat ninyong siguro malaman din. So hindi lagi na pwedeng magdepende sa ating mga bayan na nasa agency. May pagkakataon talaga kayo na lumipat at maging isang director ninyo. Kasi kaya yung iba nagra-run away din or umaalis ng agency kasi humahanap talaga yan ng magandang opportunity katulad ko. So umalis ako dun sa agency kasi nangangarap pa rin ako ng mataas. So hindi naman ibig sabihin na nag-run away ako doon. So tinapos ko yung aking kontrata doon, mga kababayan. Pagkatapos ng kontrata ko, nagkaroon ako ng magandang opportunity dun sa hotel kong pinagtatrabahuhan ngayon. Then, eto, so na-experience ko yung mga bagay na hindi ko na-experience noon, mga kababayan. So, ganun lang naman. So, hopefully, ay maunawaan na ninyo yung dahilan ng iba kaya't umaalis ng agency, kaya't lumilipat ng ibang bansa. Siyempre si kabayan ay may pangarap din. So, kanya-kanya tayo ng pathway para umangat sa buhay. Yan lagi yung tatandaan ninyo. Hindi natin pwedeng ikumpara yung sarili natin sa iba dahil umalis yung isang tao. Hindi tayo pwedeng magalit, hindi tayo pwedeng maghinanakit dahil ang bawat OFW or bawat kabayan ay may freedom or may kalayaan, especially dito sa Europe, mga kababayan. So hopefully mga kababayan ay maintindihan nyo kung bakit nagkakaroon pa rin ng mga runaway yung mga kababayan natin dito, kung bakit patuloy pa rin nila ang ginagawa hanggang sa ngayon yung mga ganong gawain. Kasi nga, hindi natin makokontrol yung isang tao or yung isang kabayan. And baka may mga pangarap din sila na mas mataas pa sa pangarap nila dito sa Poland. Kaya ang magandang advice ko lang, so siguro kung matatapos ninyo yung contract ninyo sa agency, tapusin nyo muna bago kayo magpatuloy umalis or lumipat ng ibang bansa or ng ibang kumpanya para maiwasan nyo yung bad records, mga kababayan. And hopefully ay masuportahan nyo rin yung mga iba't ibang videos ko dito sa YouTube channel ko, mga kababayan. And kung may mga katanungan kayo sa aking private social media account, so pwede kayong mag-message sa aking Facebook account and Instagram account, mga kababayan. So yan, re-replyan ko kayo anytime pagkatapos ng trabaho ko. So isa pa rin akong OFW dito, mga kababayan. At kailangan kong tustusan din yung mga pangangailangan ko, pagbabayad ng apartment, transportation, pagkain. Kaya't hindi ko mabigyan ng full-time job itong pagiging isang creator sa YouTube.
And magkita-kita tayo sa mga susunod kong videos, mga kababayan. Para maengganyo kayong pumunta dito sa Poland, panoorin nyo yung aking short videos, mga kababayan. And once again, thank you so much sa mga suporta ng mga kapwa ko Pilipino saan mang panig ng mundo. And ako si Adrian at isa akong OFW dito sa Poland. And God bless, mga kababayan.